Hello sa inyo mga ka-fincher, mga ka-lovebirds, mga ka-ibon. Umagang-umaga nandito tayo sa breeding cages natin. At ngayon sa araw na ito ay aalis tayo, no? Kukunin natin yung mga breeding cages natin. Bagong breeding cages. So, yun ay second hand lamang. At medyo marami siya, no? Maganda yun sa gagawin nating pagkakondisyon sa darating na winter dito sa New Zealand. At maganda rin siya pang breed. So kukunin natin yon, medyo madami siya. Kaya samahan niyo ako guys. Tara. So papunta na tayo guys at medyo malapit na rin tayo sa ating magpipikapan. At nandito tayo sa expressway. Ito yung expressway namin. May dadaan na train, panoodin nyo guys. Friend. Yung expressway namin dito guys, dito sa New Zealand, wala kaming mga toll gate, no? So free lang yung expressway dito, wala tayong binabayaran na kasi nagbabayad tayo ng tax. Doon na kinukuha yung bayad ng mga expressway o mga highway dito, no? Wala na mga toll gate. Kaya mabilis ang biyahe, dire-diretso. Pag nagbe-beach ka, namamasyal ka dito, walang mga cottage. Walang mga entrance fee. Pupunta ka ng falls, walang mga entrance fee. Libre yung mga dito lugar, mga tanawin, no? Kaya napakaganda tumira dito sa New Zealand. Medyo na malapit na tayo guys. At kita-kita na lang tayo doon. So guys, nakuha na natin yung mga breeding cages. Ayan sila, oh, ang dami nila. Ayan. So ganyan lang sila kaliliit. Okay na yan, oh, pang kondisyon sa mga ibon natin. Mga 16 na cages yan. At kung sobra man yan, pwede naman natin siyang itinda, no, sa darating na weekend. At napakabait nung nagtinda sa atin, no. Murang-mura lang binenta sa atin. Sa lahat na yan, $50 lang yan. Tapos kasama na doon yung mga drinkers niya, mga feeders. Ayan, napakamura guys. At papunta na lang sa bahay. Tingnan natin kung saan natin siya isa-set up yung mga yan. At kung meron tayong ibebenta na medyo luma na, no. So tara guys. At nandito na nga tayo mga kaibon. Ito yung ating mga cages. Pakita ko sa inyo. Luma na tong mga to, second hand to. Ayan siya. So meron tayong dyan, dalawang door. Tapos ito yung mga spring doors, mga feeders. Meron din tayong spring door dito sa gilid. Ayan. Breeding nest boxes yan. Tapos meron din siyang binigay sa atin ng mga ganito, no? Yan. So madami yan guys, mga 16. Hindi ko pa naayos yung dito, no, sa likod, no. Ayan, no, magulo pa siya. Dito sana natin lalagay, no. Stack up natin ng ganyan. Maganda yun sa pesto na yun kasi pag nilagay natin yan dyan, makakalusot pa rin yung sinag ng araw, no, sa mga iba pang ibon na nandun sa mga Bengalis natin.
Kasi kung ang ilalagay natin na ganyan, ng mga maraming cages na ganyan, tapos ganito yung design, no, kahoy, tapos ito lang yung may screen, yung araw hindi makakapasok, so magiging madilim dun sa likodan natin at hindi maarawan yung mga ibon, so hindi maganda yung ganun, no. Ito ang the best sa area natin na yon, dahil merong araw na makakapasok. Maliliit lang to, hindi siya katulad yung mga normal na breeding cages natin. So para maging successful ang breeding natin dito, dapat wala siyang divider. Lalagyan lang natin yan ng divider kapag kinokondisyon natin sila. So dito yung male, dito yung female, para hindi sila agad mag-mate at muna sila, makondisyon muna, no? Ganun yung gagawin natin. Hindi ko sila binibreed sa ganito kaliit na na breeding cage, yung ganito, dalawang pair sa isang ganyan. Hindi maganda yon. Ang tendency niyan, magiging payat yung mga ibon nyo, or siguro mataba. Basta hindi siya ganun ka-healthy. Hindi siya ganun ka-healthy, guys, kapag maliit yung space nila. Maganda kung nakakalipad-lipad sila sa kulungan nila. Yun yung the best talaga sa mga ibon natin, no. Kasi kung ganyan rin kaliit yung yung breeding cage mo, nag-alaga ka pa ng ibon, no, hindi naman sila nakakalipad dyan. Kaya nga tayo nag-aalaga ng ibon, para mabigyan natin yung mga kailangan nila, which is isa na dun yung paglipad-lipad, no. Kaya nga yung iba dito, aviary talaga, mga ganun talaga yung kulungan nila. Tsaka pag maliit kasi yung breeding cage natin, mahirap din silang i-breed. So maraming nagkaka-problema sa ganung kaliit na breeding cage, no, yung ganito lang kaliit. Maraming nagkaka-problema dyan. Yung iba hindi nakakapag-breed, yung iba nakakapag-breed naman, pero yun nga, hindi ganun kaganda yung quality ng ibon nila. So hanggat maaari, guys, maluwang dapat yung breeding cage nyo. Yun yung number 1 rule dito sa New Zealand. Hindi nila gusto yung maliliit na cage na ganito, isang pair ilalagay mo dyan. Ayaw nila yun. So tara, ayusin ko muna yung yung lalagyan natin doon. Saka natin ilalagay itong mga to. So maganda kung maayos na natin ngayon yun, no? Tara. At ito na nga ang ating mga breeding cage, guys. Ayan na, nilagay ko na sila dyan. Nilagyan ko ng ganito. Ayan. Hindi sa ganun katibay, parang pinatong ko lang sa dyan. Tapos yung mga breeding cages natin. So hindi kasya yung 16 cage. Meron pa tayong 4 dito. Ayan. At maganda dito, maliwanag pa rin, no. Kaso lang, yan kasi school yan ng mga elementary o primary tawag nila dito. May mga bata minsan dito nanggugulo sila. Kaya yun yung problema ko ngayon. At ito na nga yung breeding cage natin. Yan, o. At meron tayong mga nakuha medyo magulo lang dito, guys, meron tayong nakuha mga paglalagyan ng nesting materials. Ayan. Tapos meron pa tayong mga divider dito. Ayan, pwedeng gawing divider. Tapos yung mga pag-inuman nila at pagkainan. Ayan, o. Dito yan sa natin. Ayan, o. Pero yung ganito, mabilis maubos yung ganyan, mabilis nang maubos yung pagkain dyan. So nakakuha tayo ng ganyan kasama ng mga cages. Tapos isang nest box. Tapos ito yung 4. Tapos meron din tayo nito. Mga pag-inuman. Yan. Ayan, o. May maliit, may malaki. Ang pinaka gusto ko dito ay ito. Itong mga to. May yung ganitong takip niya. Kasi pwede itong magkasya dito. Kasi ganito, sa coke, ang laki. So pag nilagyan natin ng tubig yan, matagal maubos to. So napakaganda niyan, no? So maganda to pang
lagyan ng mga ano ng 1.5 na soft drinks na bote, no? Best yan sa ating mga Bengalis kasi ito matakaw sa tubig tong mga to eh. So meron tayong 9 na ano na ganito, 9 yata or more. So pwede ko yung magamit dito sa ating aviary. Tapos sa mga lovebirds natin matagal maubusan. Tapos yung mga ano natin Bengalis, tsaka yung dalawa nating small colony cage dun sa harapan. So pagagamit natin yung mga yan, no? At ito namang maliliit, mga yan, pwede natin gamitin yan dyan pang kondisyon or kapag nagta-travel para sa mga bird show natin. So ayusin ko pa yan, lilinisin pa natin yan yung mga cage natin. Tapos kapag okay na at stable siya dito, kasi hindi pa siya ganun ka-stable eh. Ayun o. Kaya ayusin pa natin yan. Pero sa ngayon, ganyan muna. Tapos saka natin lalagyan ng mga zebra finches. At yun na yun guys. Salamat sa panonood. Na-set up na natin ang ating mga breeding cage. At ayusin pa natin yan, no? Pero salamat sa panonood, sa pagsama nyo sa akin, sa pagkuha ng ating mga breeding cage. Ayan sila. Kung hindi pa kayo nakasubscribe guys, subscribe na kayo para mapanood nyo pa yung mga future uploads natin. At yun na nga, sa baka next video meron tayong bird sale. Pupuntahan natin yun, no? At magdi-display tayo ng mga zebra finches natin. Tsaka sa mga susunod na araw o linggo, update ko kayo sa ating mga lovebirds. Yan, at saka yung mga breeding natin, no? At salamat sa panonood guys. Hanggang sa muli, kita-kita na lang ulit tayo sa next video natin. Salamat guys.